Ito na nga mga bigating assets ang bibili ng Pilipinas para sa West Philippine Sea. Dahil nga sa nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at kailangan na rin talaga ng Pilipinas na magpalakas ng depensa, ayon pa sa mga kababayan natin, meron silang nakikita mga dambuhala mga barkong pandigma sa katubigan mismo ng Pilipinas. Ito na, mas pinalakas ang depensa ng Pilipinas, 3 dambuhalang warship ang namataan sa ating karagatan. Siguradong katatakutan ito ng kahit sino mang bansa na magtatangkang umangkin sa ating mga teritoryo. At maliban dyan, desidido na nga rin ng gobyerno ng Pilipinas na palakasin pa ng sobra ang ating Philippine Navy, ang ating Armed Forces, na kahit sino ay hindi makakapasok sa ating bansa. Ano-ano nga bang nakatatang bilhin ng gobyerno para palakasin pa ang ating armed forces at ang ating depensa? Lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa video na to, mga balitang hindi mo dapat mapalagpas patungkol sa ating armed forces. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Pero bago yan, like mo muna ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Maraming salamat. Ito na ang pinakauna natin balita, unahin na natin ang mga barkong naglalakihang namataan ng ating mga kababayan sa ating katubigan. Matapos nga ang ilang araw ng matinding military drills, matagumpay na naisagawa ang Exercise Pacific Stellar 2025 sa East Philippine Sea. Pinangunahan ito ng USS Carl Vinson, isang warship ng Estados Unidos. Maliban yan ay 2 pang barkong pandigma ang kalahok dito, Charles de Gaulle ng French Navy at JS Kaga DDH-184 ng Japan Maritime Self-Defense Force. Kasama ang kanilang mga fighter jets at warship, nagsagawa sila ng carrier operations, joint air drills at maritime security training, isang malinaw na pagpapakita ng lakas ng kanilang alyansa. Ayon sa mga opisyal, mahalaga ang ganitong pagsasanay upang tiyakin ang seguridad. Katatagan sa Indo-Pacific, isa lang ang sigurado, handa na ang mga kaalyado ng Pilipinas sa anumang banta. Maging ang ating Philippine Navy ay kalahok din dito syempre. Bagamat sa ngayon ay kulang pa ng mga barkong pandigma ang Philippine Navy, kaya naman ang mga luma mga barkong pandigma pang ginagamit ng Pilipinas para sa mga ganitong pagsasanay. Ngayon, ilatag naman natin ang mga planong bilhin ng gobyerno para palakasin pa ang ating armed forces. Hindi naman pwedeng puro pagsasanay lang ang gagawin ng ating Philippine Navy, kundi kailangan din nila ng mga bagong warship para mas lumakas pa ang ating puwersa. Sa katunayan nga ay may 2 barkong pandigma na ngayon na hinihintay ng alam na dumating sa ating bansa. Ang tinutukoy natin ay ang 2 BRP Miguel Malvar class corvette. Kapag dumating nga ang 2 barkong pandigma na ito sa Pilipinas, ito na ang pinakamalakas na warship at pinakamahabang barkong pandigma ng ating hukbong dagat ng Pilipinas pag nagkataon. Kaya naman ay talagang excited na ang mga kababayan natin na dumating na ang pinakamalakas na warship ng Pilipinas. Maliban nga dito ay 6 na offshore patrol vessels pa ang hinihintay natin na binili rin natin mula sa bansang South Korea. Pero ang tanong, sapat na nga ba mga barkong pandigma na ito para lumakas ang depensa ng Pilipinas? Ang mabilis na sagot ay hindi pa syempre. Kailangan pa natin ng mga submarino at mga fighter jets para palakasin pa ng sobra ang ating armed forces. Ano nga ba mga barkong pandigma ang dapat bilhin ng Pilipinas? O kailangan na nga ba talaga bumili ng Pilipinas ng mga submarino? Ikomento mo lang dyan sa ibaba ang iyong opinion patungkol dito. Sa pagsasagawa nga ng exercise ng mga kaalyado ng Pilipinas kasama Pilipinas sa East Philippine Sea, ay nangangahulugan nga lang ito na talagang matindi ang alyansa na nabuo sa pagitan ng mga bansang ito, Estados Unidos ng French Navy. Kasama pa dito ang Navy ng bansang Japan na talagang nga naman ay naglalakasan ng mga barkong pandigma nila. Kung naglalakasan ng mga barkong pandigma ng mga nabanggit natin bansa, ang Pilipinas naman sa ngayon ay napag-iiwanan na. Kailangan natin bumili pa ng karagdagang mas malalaking barkong pandigma at mas malalakas yung kargado ng mga armas para maitaboy natin at madepensahan natin ang ating mga isla, lalong-lalo na yung mga isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ito pa ang dapat mong malaman. Maliban nga sa mga warships, ay desidido na rin ngayon ang gobyerno ng Pilipinas na bumili pa ng karagdagang mga FA-50 o Fighting Eagles. At maliban dyan, ito ang pinakamalupit na proyekto ngayon ng Pilipinas ay ang pagbili nga mga pare ko ng napakalakas na missile system, dahil kailangan talaga natin ng missile system na makakatulungan ng ating BrahMos. Ito ang magandang balita, bagamat na pag-iiwanan na tayo sa pagbili ng mga missiles, nasimula na nga yan na nakaraang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte.
na kung saan ay meron na nga tayong supersonic anti-ship cruise missile ng mga Spider Missile Air Defense System na binili naman natin mula sa bansang Israel. Nasimulan na nga na nakaraang administrasyon at dapat na naipagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon ang magpapalakas sa depensa ng Pilipinas. Lalong-lalo na ngayon na meron tayong mga isla sa West Philippine Sea na kailangan natin proteksyonan at depensahan. Sa kabuuan, karagdagan pang mga warship ang kailangan ng ating Philippine Navy at syempre ng mga submarino at ng malakas na missile system. Ano masasabi mo dito, kabayan, kung ikaw ang papipiliin? Ano nga bang dapat maunang bilhin ng ating Philippine Navy para palakasin pa ang hukbo? Submarino nga ba, mga warships at mga missile systems naman para sa ating armed forces? Ano masasabi mo dito? Saan nga ba tayo dapat bumili? Magkomento ka dyan sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video, i-like mo na at mag-subscribe, lalo na kung tunay kang sumusuporta sa ating armed forces sa AFP Modernization Program. Huwag mo na rin kakalimutang pindutin ang notification bell para mauna ka kapag meron tayong bagong video. Maraming salamat, kabayan.